Bukas ang bintana ng kwarto ng kuya mo. Nakalimutan niyang isara. Kung ayaw mo akong papasukin sa kwarto mo, di sa kwarto niya na lang ako papasok. Hindi ko alam, Bob. Basta pagkagising ko, naubos ang lahat ng mga alaga kong bibe. Aswang na rin ako. Kagaya na rin nila ako, Bob. Hindi ko na kaya kontrolin ang sarili ko. Tumabi kayo. Lalabas ako. Ilan lang yan sa mga kapana-panabik na eksena sa kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Bilang isang taong matagal nang nasanay sa pagsasakripisyo, inakala kong handa na akong ibigay ang lahat para sa pamilya ko. Akala ko sa ganoong paraan, mabibigay ko rin sa kanila ang buong pagtitiwalang meron ako. Ngunit nagkamali ako. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay dapat tayong magsakripisyo. Hindi rin dapat palaging magtiwala, kahit pa sa mismong kapamilya mo. Dahil may mga sugat na hindi agad naghihilom, lalo na kung ang panloloko ay nagmula sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Mara, isang OFW na umuwi dala ang pag-asang makakapagpahinga na at sa wakas ay makikita na rin ang bunga ng lahat ng pagtitiis at sakripisyo ko sa ibang bansa. Pero sa halip na salubungin ako ng lahat ng inaasahan ko, isang misteryosong baryo na may dalang maraming lihim ang bumungad sa akin. Ang ikukwento ko po ngayong araw ay hindi lang tungkol sa naging problema ko sa pamilya ko, kundi pati na rin sa isang tahanang akala ko ay ligtas. At sa gabing nagturo sa akin na hindi lahat ng kumakatok ay dapat papasukin. Hello, Kuya Nato? Oh, Mara, bunso. Kumusta ka? Napatawag ka yata. Kuya, naririnig mo ba ako? Medyo maingay ang background mo. Nasaan ka ba? Ano? Nasa palengke kasi ako. Namimili ng mga ilalagay sa ref. Teka, palabas na ako. O yan, okay na ba? Naririnig mo na ako ng maayos? Ay, ayan na po. Okay na po, Kuya. Bakit ka nga pala napatawag? Kinakabahan naman ako sa'yo. Bakit ka naman po kinakabahan? Tumawag lang naman ako. Bigla ka lang kasing tumawag ng ganitong oras. Biglaan, kaya kinabahan ako. Baka mamaya kung ano na palang nangyari sa'yo. Wala naman nangyari, Kuya. Pero kasi may sorpresa ako. Ano yun? May papadala kang balikbayan box? Hindi, Kuya. Ako mismo ang magbabalik bayan. Ha? Totoo? Uuwi ka na? Kailan? Ay, ngayon po, bumabiyahe na ako pa uwi. Ang kaso, nabanggit mo nga pala na lumipat kayo nila nanay at tatay, no? Hindi ko nga alam kung saan banda yung San Vicente. Kaya tinawagan na lang kita. Hindi na tuloy surprise para sa inyong lahat, pero para kila nanay at tatay, isusurprise ko na lang sila pati yung mga pamangkin ko. Nako, siguradong matutuwa sila nanay at tatay. Pero sana naman nagsabi ka sa akin ng mas maaga para nakapaganda ako. Magulo kasi ang bahay hindi pa nakakapaglinis. Ay, ayos lang naman, Kuya. Naintindihan ko yung sitwasyon nyo. May mga bata sa bahay kaya siguradong makalat. Teka, saan nga ba kasi ang San Vicente? Alam mo yung baryong tinitirhan natin dati? Paglabas mo mula sa baryo natin, may sakay ng tricycle. Sabihin mo lang sa San Vicente at ibababa ka nila doon. Malapit lang naman. Basta sabihin ko lang sa driver? Oo, tapos tawagan mo ako kapag nasa kanto ka na ha. Susunduin kita. Sige, Kuya. Excited na akong makita kayo. Naku rin, bunso. Siguradong mestiza ka na sa tagal mong nasa Amerika eh. Naku, hindi uso ang Kojic sauce sa Amerika, Kuya. Lahat ng tao doon nagpapatusta ng balat. Di nagpatusta ka rin ng balat. Hindi Ang ibig kong sabihin, hindi ako pumuti.
Kung ano lang ang kulay ko noon, ganun pa rin naman ngayon. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Kasi kung nagpaputi ka nga talaga, masasayang lang dahil sigurado magbibilad ka sa ilog. Alam na alam mo talaga kuya, no? May malapit bang ilog dyan? Oo, magsasawa ka na lang sa paliligo. Sige na, mamimili pa ako. May gusto ka bang ipaluto? Kahit ano kuya, basta pagkain, kasama kayo. Masaya-masaya na ako. Excited akong pumara ng jeep matapos kong tawagan si Kuya Nato. Bala ko sanang talagang isorpresa silang lahat sa pag-uwi ko. Pero dahil nga hindi ko alam kung saan sila lumipat, kinailangan kong tawagan si Kuya. 3 taon na kasi ang lumipas. Nagpabili na ako ng loteng pagtatayuan ng bahay. Yung kinatitirikan kasi ng bahay namin hindi sa amin. Binawi na ng may-ari kaya kinailangan na nilang lumipat. Si Kuya Nato ang nag-asikaso ng lahat habang ako naman ang nagpapadala ng pera para mabuo ang pangarap naming bahay. Ang sabi niya, mansion daw ang itsura, kaya gustong-gusto ko na talagang makita. Talagang excited na excited akong makita lalo pa at alam ko nakatas ng pagod at pagtitiis ko sa ibang bansa ang uuwian ko sa wakas. Sinunod ko ang sinabi sa akin ni Kuya Nato. Nagpababa ako sa tapat ng baryong tinirhan namin noon at saka sumakay sa pilahan ng tricycle. Sinabi ko sa tricycle na ibaba ako sa San Vicente. Parang ang nabingi pa yung driver. 3 beses niyang pinaulit sa akin kung saan ako bababa at sigurado daw ba ako na doon ang punta ko. Hello, Kuya Nato. Nandito na ako sa kanto ng San Vicente. Hintayin kita rito Ang bilis mo naman. O sige, pupuntahan na kita dyan. Dito muna ako natambay sa may tindahan na may kulay pulang bubong ha. Uhaw na kasi ako eh. Makapag soft drinks na lang muna. Ano? Tindahang may kulay pulang bubong? Saan yun? Dito lang sa bungad ko eh. Hindi mo alam? Hindi ako sigurado eh. O siya, sige. Makikita ko naman yan kapag nandyan na ako. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dumiretso naman ako sa tindahang ilang lakad lang ang distansya mula sa akin. Katakatakang tahimik ang paligid. Walang masyadong dumadaan kahit na umagang-umaga pa naman. Pero sa kabila ng pagiging tahimik, ramdam kong may kakaiba. Para bang may nagmamasid sa akin. Ewan ko, pero nakaramdam ako ng kilabot na pilit kong inalis sa aking sistema lalo na nang sa wakas ay nakarating na ako sa tindahan. Pabili ho. Tao po. Pabili ho. Anong sayo, iha? Isang soft drinks nga po. Paki-plastic na rin at saka 2 po nitong hopya. Hetong hopya. Teka, ikukuha kita ng soft drinks ha. Lola, pansin ko ho na sobrang tahimik dito sa inyo, no? Ang payapa. Payapa ba talaga? Hindi yata normal lang nararamdaman mong kapayapaan. Po? Ang totoo po niyan. Pakiramdam ko nga po daming nakatingin sa akin eh. Pero sobrang tahimik naman ang paligid. Akala ko hindi mo nararamdaman eh. Bakit ho? Kakaiba po ba na walang nararamdamang kakaiba? Parang ang weird naman. Oo, kasi dito sa baryo namin, hanggat may nararamdaman kang tila nagmamasid, ibig sabihin, may nagbabantay sa'yo. Ganun po pala. Kakaiba nga po pala talaga ang baryo nyo, no? Tamang-tama na dito bumili ng lote ang kapatid ko. Bagong lipat kayo rito, ano? Yung kapatid ko po hindi. Pero ako, ngayon lang po ako nakarating dito. Ganon ba? Etong soft drinks mo. Maraming salamat po. Ito na po pala yung bayad ko. Keep the change. Ay, salamat. Mukhang galante ka. Galing ka bang Maynila? Galing po akong Amerika. OFW po. Kung ganon. Dapat pala bigyan kita nito. Eto, huwag mong iwawala yan ha. Yan ang mapa ng Baryo San Vicente. Yung may mga kulay asul na marka. Yan ang mga ligtas puntahan at yung mga pula naman, mga hindi mo dapat puntahan. Teka lang po, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit may ligtas at hindi ligtas na parte ng baryo? Paano po kung yung binili ng lote ng kapatid ko ay nakasama sa hindi ligtas? Bago bumili ng lote sa baryo namin, ipinapakita muna ang mapang ito. Hindi pwedeng bumili ng lote sa may mga pulang marka. Ay, ganun po ba? Baka naman po, okay yung nabili niya. Kasi 3 taon na po simula nung nabili niya yun at napagawan pa nga po ng bahay.
Siguro nga. Ayos naman ang baryo namin. Yun nga lang, kailangan mong sumunod sa mga pamahiin dahil kadalasan yung mga sumusuway, napapahamak. Sanay naman po akong sumunod sa pamahiin dahil laking probinsya po ako. Sige ho, kain na po muna ako habang hinihintay ko yung kapatid ko na susundo sa akin. O siya, sige iha. Nga pala, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Total, magiging magkabaryo naman na tayo. Mara po ang pangalan ko. Kayo po? Amelia. Tawagin mo akong Lola Amelia. Nawirdohan talaga ako kay Lola Amelia. Pero sa kabilang banda, pakiramdam ko mabait naman siya. Kagaya lang siguro ng ibang matatanda na mapaniwala sa mga pamahiin, bagay na normal naman lalo na sa probinsya. Tahimik kong kinain yung hopya at yung soft drinks habang hinihintay ko si Kuya Nato. Pero naubos ko na lang at lahat ang kinakain ko, hindi pa rin siya dumarating. Kaya minabuti kong tawagan na lang ulit siya. Hello, Kuya Nato. Asan ka na ba? Magkakalahating oras na wala ka pa rin dito. Nako, pasensya na talaga, Bunso. Nandito pa rin ako sa palengke. Nagkaroon kasi ng aksidente. Ha? Talaga? Diyos ko, kamusta ka naman? Hindi ako, Bunso. Ayos lang ako. Merong masagasaang matanda, tinulungan ko siya kaya nandito ako sa ospital. Hindi ako makaalis hanggat hindi dumarating yung anak niya. Ay, hala, Diyos ko. Kamusta naman yung matanda? Ayos naman siya. Nagkaroon lang ng kaunting sugat sa ulo. Ayos lang ba kung maghintay ka na muna dyan? O subukan mo kayang hanapin yung bahay natin. Medyo malayo nga lang ang lalakarin pero pwedeng magtanong-tanong ka na lang. Sige, walang problema. Maglalakad na lang ako papunta roon. Ano bang itsura ng bahay natin at paano makarating? Pero bago yan, Mara, ano kasi, may aaminin ako sa'yo. Ano na naman yun, Kuya? Pinapakabaw mo na naman ako sa tono ng pananalita mo eh. Ang totoo kasi niyan, hindi talaga ako nagpatayo ng bahay. Lumang bahay ang binili ko na ipinarenovate ko lang. Hindi pa rin tapos ang renovation kasi nagamit ko yung ibang perang napadala mo. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ang sinabi ni Kuya Nato. Nagpantig ang mga tenga ko kasabay ng paninikip ng dibdib. Hindi ako makapaniwala. Sarili kong kuya, niloko ako. Ang sabi mo sa akin, bagong gawa ang bahay. Buwan-buwan, Kuya, nagpapadala ako pambayad ng mga trabahador na gumagawa sa bahay natin. Tapos biglang renovation lang pala at hindi pa tapos. Kuya naman, ano nangyari? Saan mo dinadala yung pera ko? Ay, talagang hinintay mong umuwi ako bago sabihin sa akin no? Tungkol dyan, magpapaliwanag ako sa'yo mamaya. Ayoko sanang pag-usapan natin dito sa tawag lang. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo ng harapan dahil talagang nagkamali kasi ako, Bunso at pinagsisisihan ko yun. Sorry talaga, Bunso. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko masasabing papatawarin kita, Kuya. Papatawarin lang kita kung may maayos na rason kung bakit mo nagawa sa akin yun. Pero kung hindi ka patapatawad yun, pasensyahan na lang, Kuya. Kaagad kong pinatay ang tawag. Pagkatapos ay tumayo ako mula sa upuang kahoy na nasa tapat ng tindahan ni Lola Amelia. Nangingilid ang mga luha ko dahil sa matinding bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Ang totoo, gustong-gusto kong umiyak pero kinailangan kong pigilan dahil ayokong may makakita sa akin na ibang tao. Nagsimula na akong maglakad papasok sa baryo. Kahit hindi ako sigurado kung saan ang bahay ko, nagpatuloy lang ako sa paglalakad habang hila ang maletang daladala ko. Ilang saglit pa, tumunog ang cellphone ko at nakita ang text ni Kuya. Laman ng text ang eksaktong address ng bahay at kung hindi ko pa rin daw mahanap, inexplain din niya ang itsura nito. Panay ang buntong hininga ko habang naglalakad. Wala akong makitang bahay na kahawig ng sinasabi niya, kaya naisip kong tingnan yung mapa. Hindi ako sanay magbasa ng mapa kaya mas nalito lang ako. Hanggang sa magulat ako nang biglang bumukas ang gate na nadaanan ko. Habang patuloy sa paglagabog ang dibdib ko, may matandang lalaki na lumabas mula roon. Magandang hapon, Iha. Naliligaw ka ata. Opo Alam niyo po ba yung address na to? Oo naman. Ako ang caretaker ng lupang niyan kaya alam ko kung saan.
Po, pero itong lupang ito, binili po to ng kuya ko. Sino ba ang kuya mo? Nato po ang pangalan niya. Si Nato. Bumili siya ng lupa sa amo ko 3 taon na nakalilipas. May bahay yun na pinapaayos niya. Baka yun ang hinahanap mo. Hindi pa nga lang natatapos ang pagpapaayos niya nun. Halika, sasamahan na kita papunta sa bahay. Sige ho, teka, itetext ko lang po si kuya para ipaalam sa kanya na nandito na ako. Mabuti pa nga para hindi siya mag-alala. Kaagad kong tinext si Kuya Nato. Hindi para sabihin sa kanya na nakarating ako, kundi para tanungin ang tungkol sa matandang lalaking sumalubong sa akin. Kinakabahan kasi ako sa presensya niya, parang ang hirap niyang pagkatiwalaan. Saglit lang ay sumagot na kaagad si Kuya Nato at kinumpirmang siya nga ang dating caretaker ng lupang kinatatayuan ng bahay namin. Doon pa lang ako napanatag. Andito na tayo, Iha. Wow, ang ganda rin pala ng bahay na to. Malamansyon nga ho. Ba, syempre naman. Halika, pumasok ka. Siya nga ho pala. Nandyan po ba sa loob sila tata at nanay? Pati po yung mga pamangkin ko at asawa ng kuya nato ko. Ha? Wala pa namang tumitira dyan simula nung binili ng kuya mo. Hindi pa matirahan kasi hindi pa natatapos ang pagpapagawa. Ganun po ba? Sige ho, tatawagan ko lang po muna si kuya nato. Tumangulang ang matandang lalaki at hinayaan akong lumayo sa kanya para tumawag kay kuya. Ramdam ko na kahit hindi ko sabihin, alam niya ang nangyayari. Nang sapat na ang layo ko mula sa kanya, sinimulan ko ng tawagan si kuya. Ilang beses yung nag-ring pero pinatayan niya lang ako ng tawag. Kaya tinadtad ko siya ng text na sagutin niya ang tawag ko. Sa pang-ilang beses kong sinubukan siyang tawagan, tuluyan siyang sumagot. Pero ikinagulat at ikinadismaya ko palalo ang sumunod na inilantad niya. Bunso, pasensya ka na talaga sa lahat ng mga pagsisinungaling ko sa iyo ha. Alam kong galit na galit ka ngayon. Oo kuya, galit na ako sa'yo ngayon. Paano mo ako niloko ng ganito? Ang sama mo. Sorry, hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko kasi mali talaga ang nagawa ko. Nasaan na sila nanay at tatay? Pa rin sa dati nating bahay. Pumayag yung may-ari ng lupa na magbayad kami ng renta kada buwan para hindi kami palisin. Mara, pasensya na talaga. Kung ganun itong bahay na to, hindi pa talaga pwedeng tirhan, ganun? Pwede na. May mga kwarto ng maayos dyan. Tanungin mo na lang yung caretaker. Alam niya ang pasikot-sikot ng bahay. Ay, puntahan mo ko rito kuya. Hindi ko alam to. Susunduin kita dyan mamaya kapag nakalis na ako rito sa ospital. Nasa ospital ka ba talaga? Baka naman pati yung pagkakasagasa sa matandang sinasabi mo, kasinungalingan din. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo to. Wala pa yung kamag-anak niya kahit hindi pa ako makaalis. Bunso, pasensya na talaga ha. Yung kuya mo kasi gago eh. Ay, sige na. Wala na akong magagawa eh, nangyari na. Basta susunduin kita dyan mamaya. Tatawagan kita. Pagkababa ng tawag, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Ang lahat ng saya at excitement na nararamdaman ko ay nawala. Matagal kong pinaghandaan ang pag-uwi ko. 5 taon akong nagtiis sa ibang bansa. Buong akala ko makikita ko na ang bunga ng lahat ng mga pinaghirapan ko. Pero heto, isang lumang bahay na hindi pa tapos ang renovation. Sa laki ng mga pinapadala ko kay Kuya Nato, hindi lang ganito ang inaasahan ko. Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba siyang patawarin kahit na ano pa ang paliwanag niya. Kung mapatawad ko man siya, hindi ko naman malilimutan ang ginawa niya sa akin. Ayos ka lang ba, Iha? Ayos lang po ako. Siya nga po pala, alam niyo raw po ba ang pasikot-sikot ng bahay? Pwede niyo po ba akong ilibot? Walang problema. Halika, sasamahan kita. Kung gusto mo, ako na ang magbubuhat ng maleta mo. Ay naku, hindi na po. Kayang-kaya ko po ito. May gulong naman eh. O sige, pero para hindi ka mahirapan habang naglilibot tayo sa bahay, iwan mo na muna sa kwarto. May 2 kwarto nang na-renovate kaya pwede mo nang iwanan ng gamit. Pwede rin po pala akong matulog dito, ano? Pwede naman, pero mas mabuti kung may kasama kang nakakakilala sa bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang bawat bahay sa baryong to ay may sariling buhay at may sariling kwento. Masarap manirahan dito, pero kailangan mong maging maingat at maging marespeto.
Ganun po ba? Halika na, pagpasok natin sa bahay, magpapakilala ka, ha? Nalilito man at nahihiwagaan sa mga pinagsasasabi ni Lolo Bob. Sumunod na lang ako sa kanya. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa amin ang makalumang estruktura ng bahay, pero sa kabila nun, kitang-kita pa rin ang ganda at tayog nito. Ang amoy, naghalo ang amoy ng amag at bagong pintura. Pagpasok namin sa loob, kaagad na gumapang ang kakaibang pakiramdam sa aking balat. Nagtataasan ang mga balahibo ko habang inililibot ang paningin sa paligid. Hindi dahil nakakatakot ang bahay, kundi dahil parang may nanonood sa akin. Magandang hapon. Ako to, si Bob. Pasensya na at ngayon lang ako nakadalaw ulit. Ito nga pala ang bagong nagmamay-ari sa'yo. Ako po ba? Magpapakilala ako? Oo, ipakilala mo ang sarili mo. Ako nga po pala si Mara. Siya ang kapatid ni Nato. Yung nag-aasikaso sa'yo para mas gumanda ka pa. At mas pagagandahin pa kita. Tama. Halika na. Iwan na natin yung maleta mo sa kwarto mo. Ay sige ho, ang laki po pala ng bahay na to ano. Totoo palang malaman siyang tulad ng sinabi ni Kuya Nato. Oo naman. Napakaganda ng bahay na ito lalo na noong araw. Kasya rito ang nasa 10 miyembro ng pamilya. Tulad ng sinabi ng kuya mo, kasama niyo ang mga magulang niyo at saka yung pamilya ni Nato, di ba? Opo. Ikaw ba? O wala ka pang pamilya? Ay, wala po. Wala po akong panahon dyan para maggumawa ng sarili kong pamilya. Mas gusto kong enjoyin yung sarili ko at maging mabait na tita na lang sa mga pamangkin ko. Ganon? Yan ba talaga gusto mo? O dahil malaki na ang obligasyon mo sa una mong pamilya, ayaw mo nang gumawa ng para sa sarili mo? Ano po kasi... Ay, pasensya ka na at nadulas ako. Narinig kasi kita kanina habang kausap mo ang kuya mo at saka nakikita ko sa mga mata mo ang lungkot mo eh. Hindi itong inaasahan mong bahay, hindi ba? Opo, pero maganda rin po ang bahay na to. Ang inaasahan ko po kasi may bagong bahay at maayos na po. Medyo malaking pera na kasi ang naibigay ko sa kuya ko. Hindi ko huhusgahan ang kuya mo, pero pakinggan mo na muna siya. Mabait naman si Nato. Siguro nagkaroon lang talaga ng problema. Kaya nga po i-close pa naman kami nun kaya malaki po ang tiwala ko sa kanya. Sana nga mapatawad ko pa siya. Di bale. Maganda naman ang bahay na ito magugustuhan mo ito. Nandito na tayo sa kwarto. Tignan mo. Di ba? Ang ganda ng pagkaka-renovate ng kuya mo, ano? Pinaghalong puti at dilaw ang kulay ng pintura kasi ang sabi niya, yun daw ang paborito mong kulay. Oo nga po, ang ganda. Kilalang kilala talaga ako ng kuya ko. Natigilan ako sa pagsasalita nang maramdaman kong may nakatitig sa akin. Muling bumalik ang kilabot na nararamdaman ko kanina. Dahan-dahan itong gumagapang sa bato ko. At nang lilingon na sana ako, hinawakan ni Lolo Bob ang balikat ko. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Ang totoo po. Opo, kanina ko pa po nararamdaman to pagpasok pa lang natin. Para pong may nakatingin sa akin. Mabuting pakiramdam yan, iha. Po, hindi po ba? Baka may multo dito. Natural na may espiritu sa kahit na anong lugar. Ibig niyong sabihin may multo po talaga? Meron, syempre. Ay, lolo naman, wag po kayong manakot ng ganyan. Biro lang. Wala kang makikitang white lady o tumatakbong bata o kaya naman matandang multo sa bahay na ito. Hindi ito haunted house, no? Siguro naman binigyan ka ni Amelia ng mapa. Kasama ang bahay na ito sa ligtas. Totoo po yung mapa? Oo, totoo yun. Bakit pakiramdam ko para pong may nakatingin sa akin? Para pong pinapanood ako. Bantay yon, iha. Magandang senyalis iyon. Ibig sabihin, may pumuprotekta na kaagad sa iyo. Ganun po ba? Ibig sabihin gusto po ako ng bahay na to? Oo, gusto ka niya. Halika na, ipapakita ko sa iyo ang bawat parte ng bahay tapos lumabas na tayo. Ipapakita ko sa iyo yung batis sa likod. Talaga po? May batis rito? Oo, kaya nga nagustuhan ng kuya Nato mo to Kahit hindi nalagyan ng swimming pool, may batis naman sa likod. Ay naku, excited po akong makita.
Sa kabila ng galit ko kay Kuya Nato dahil sa ginawa niyang panloloko sa akin, napalitan yon ng saya dahil sa mga nagustuhan kong bahagi ng bahay. May 6 na kwarto ang bahay. Isang master bedroom na ibinigay ni Kuya para sa akin. Ang ganda pa ng pagkakarenovate at ang gaganda pati ng mga gamit na inilagay niya. May 3 kwarto, isa para kay nanay at tatay, isa para kila Kuya at sa asawa niya at isa para sa mga bata. May 2 pang guest rooms. Kumpleto rin ang mga ito. May basement pa nga at may attic pa. Mas masaya ka na ngayon, ano? Opo, kahit papaano nabawasan na po ang inis ko kay Kuya. Pero masama pa rin po ang loob ko kasi malaki talaga ang perang naibigay ko sa kanya. Hindi nga maaalis ka agad yan. Halika na, lumabas na tayo at puntaan na natin ang Batis. Ay, excited na po ako. Kaya lang, wala po bang ahas doon? O kaya mga nakakatakot na hayop na nangangagat? Wala naman. Medyo malayo sa damuhan at naglalakihang puno ang Batis. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-ingat. Hindi mo alam kung kailan dumarating ang panganib. Sa bagay, tama ka naman po. Maganda ka na. Papalabas na tayo sa bahay at sa wakas makikita mo na ang magandang likuran nito. Wow, grabe, ang ganda! Hindi lang po Batis ang nagpaganda kundi yung mga bulaklak. Nakakalula sa ganda ang bumungad sa akin. Hindi lang ang Batis ang nakakapanabik, maging ang magagandang bulaklak. Iba't ibang uri ng bulaklak ang naroon, parang itinanim talaga. Sa gitna ay isang kahoy na daanan patungo sa Batis. Habang tinatawid namin yon, unti-unting mas nangingibabaw ang mga maliliit pero napakagagandang mga bulaklak. Ang ganda naman po ng mga bulaklak na to. Daisy yan, iha. Yung dating may-ari ng bahay na to ang nagtanim ng mga bulaklak na yan. Nung dumating ang Kuya Nato mo rito, halos nalalanta na ang mga bulaklak eh. Akala ko nga ipapaalis niya, pero pinalagaan niya ulit. Kumuha siya ng mag-aayos. Ang sabi niya sa akin, magugustuhan mo raw ang mga bulaklak na ito. Ay, grabe. Paano pa kayo ako magagalit sa kanya niyan kung ako palang palagi niyang iniisip sa pagpapaayos ng bahay na to? Mahal ka talaga ng kuya mo. Siguradong nagkamali lang siya kaya nakagawa siya ng bagay na hindi niya gustong gawin. Siguro nga ho. Ay, ayan, nasa Batis na tayo. Wow, sobrang linis ang tubig oh. Nadala na po ba ni Kuya Nato ang mga bata rito? Yung asawa pa lang niya ang nadala niya rito. Ganun po ba? Siguradong matutuwa ang mga bata kapag naligo sila rito. Nakakatuwa naman. Kaya lang, Mara, may paalala lang sana ako bago mo sila dalhin dito kung sakali. Lalo na at may mga bata. Ano po yun? Maturuan sana silang respetuhin ang bahay at ang mismong baryo. Mabait naman po mga pamangkin ko, kaya sigurado pong walang magiging problema. O siya, nailibot na kita sa buong bahay. May asikasuhin lang ako sa bahay ko. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako ha. Nasa tapat lang nitong bahay mo ang bahay ko. Yung pula yung gate. Sige po Lola Bob, maraming salamat po sa tulong ninyo. Nang tuluyan na akong iniwanan ni Lolo Bob, minabuti kong maglakad-lakad na muna sa gilid ng Batis. Nakakaakit maligo pero sa halip na maligo, inalis ko ang sapatos ko at inilagay sa maliit na bato bago ko naglakad-lakad muli. Umaapak ako sa mga makikinis na bato saka bahagyang isinasawsaw ang talampakan ko sa malinis na tubig. Napakalamig, ang sarap sa pakiramdam. Aapak sana ako sa tubig ngunit nabigla ako nang may lumitaw na bata sa harapan ko na siyang naging dahilan para mapaupo ako sa tubig. Sorry po ate, nagulat ko po yata kayo. Ayos lang, pero bakit ka ba kasi bigla-bigla na lang sumusulpot? Patagulang po akong pumasok dito eh. Kaso natumba po kayo, kaya hindi ko po napigilang matawa. Teka, sino ka nga pala? Private property ito, paano ka nakapasok? Yun na nga po. Sorry po, pumasok po ako dito. Gustong-gusto ko po kasi yung mga bulaklak sa bahay niyo. Wala po kasing ganito sa amin eh. Saan ka ba nakatira? Doon lang po sa may kabilang bahay. Mga 10 minuto din pong layo mula dito. Medyo malayo pa rin yun. Alam mo bata,
Hindi ka dapat gumagala na mag-isa kung saan-saan pa. Oo, maganda rito, pero hindi ka dapat patakas-takas na pumapasok sa lupain ng iba. Paano kung masama yung ugali ng may-ari? Masama po ba kayo? Hindi naman. Kung masama ako, edi sana sinungitan na kita, di ba? Pinapaalalahanan lang kita. Sorry po talaga. Hayaan niyo po, hindi ko na po uulitin. Kung gusto mo talagang pumunta, pwede naman. Pero kailangan mo muna magpaalam, okay? Talaga po? Oo naman. O sige na, mag-enjoy ka na pagmasdan ng mga bulaklak. Yay! Salamat po ate! Ang bait niyo naman po. Kayo na po pala yung may-ari nitong bahay. Ang nakikita ko po kasi palagi yung lalaki po na parang mas matanda po sa inyo. Siya ang kuya ko. Nasa ibang bansa ako kaya siya ang nag-aasikaso nitong bahay. Teka, hindi ka ba hanapin ng nanay mo kung maglalaro ka rito? Hindi naman po maigpit ang nanay ko. Basta umuwi lang po akong masaya. Paano kung umuwi kang malungkot? O ano mangyayari? Pasasayain niya po ako. Sasabihin ko po sa kanya kung anong magpapasaya sa akin. Ang bait naman pala ng nanay mo. Opo, gagawin niya po lahat para lang mapasaya ako. Maswerte ka, alam mo. Kasi maswerte din ako sa mga magulang ko eh. Talaga po? Binibigay din ba nila ang mga gusto niyo? Hindi lahat. Pero alam kong para sa ikabubuti ko. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Tawagin niyo na lang po akong Ana. Sige Ana. Ako nga pala si... Aray! May nangagat! Natigilan ako sa pagsasalita nang may kung anong kumagat sa binti ko. Nang tingnan ko kung ano yon, nakita kong may langgam na nakakapit pa sa balat ko. Pinagpag at kinamot ko ang bahagi ng balat ko na kinagat nito. Pero nang mag-angat na ako ng tingin, nangunot ang noo ko nang makitang patakbo na palayo si Ana. Ana! Teka lang! Mara, nasan ka? Nandiyan ka pa ba? Lolo Bob, bakit ho? Pasensya ka na iha. Pero gabi na eh. Wala pa ba ang kuya mo na susundo sa'yo? Wala pa nga po eh. Bakit ho pala? Teka, tumatakbo po ba kayo? Oo kasi naman may nakalimutan ako sabihin sa'yo. Tungkol saan naman po? Paggabi na iha, pumasok na tayo sa loob ng bahay mo. Sige ho, pero baka dumating na rin si kuya. Pagkarating niya uuwi din po agad ako. Baka hindi na yun pumunta rito. Alam niya kasing hindi pwede magpagabi sa baryong to. Bakit po hindi pwedeng magpagabi? Pwede naman, pero kailangan ng proteksyon. Wala ka pang proteksyon kaya kailangan dito ko na sa loob ng bahay bago kumagat ang gabi. Ihintayin natin ang kuya mo. Pero kapag inabutan na siya ng alas 7, mananatili na lang ako sa bahay mo at maghihintay na kinaumagahan. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman po, pero tatawagan ko na lang ho ulit si kuya para sigurado ako. O sige, basta't dito ko lang sa loob ng bahay. Ako lang bahala sa lahat. Nagtataka man, sinunod ko na lang si Lolo Bob. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, kaagad akong tumungo sa kwarto ko at saka nagsara ng pintuan. Dahil medyo dumidilim na, binuksan ko ang ilaw. Agad nagliwanag ang paligid. Hindi ko maiwasang pansinin ang bawat detalye ng kwarto. Kilalang kilala talaga ako ng kuya ko. Alam niya ang mga bagay na gusto at ayaw ko. Tulad na lang ng maganda at malambot na sofa sa harap ng bintana. Pangarap ko talaga ito. Wala kasi kaming malaking bintana sa bahay noon. Maliit lang at hindi ka pwedeng tumambay dahil mataas. Naupo ako sa sofa. Pagkatapos ay tinanaw ko ang paligid. Papalubog na ang araw at napakagandang pagmasdan ng buong baryo. Napaka makaluma. Siguro dito rin pinili ni kuya kasi alam niyang mahilig ako sa vintage. May pagka-old soul kasi ako. Ilang minuto akong nanatiling nagmamasid bago ko naisipang tawagan si kuya. Pero hindi nagre-ring ang phone niya, parang walang signal. Tumayo ako mula sa sofa at inilabas ang cellphone ko. Umaasang makasagap kahit konting linya, pero wala talaga. Kaya napagpasyahan kong lumabas. Hindi ko alam kung bakit. Pero bago pa ako tuluyang umalis, may kung anong nag-uudyok sa akin na isara muna ang bintana. Pagkasara nito, saka pa lang ako umalis. Habang pababa ako ng hagdan, doon pa lang ako nakasagap ng signal. Nagring ang phone ni Kuya Nato at agad niya itong sinagot. Hello, Kuya Nato! Nasaan ka na?
Akala ko ba susunduin mo ko? Hello? Mara? Mara? Kuya? Hello? Kuya, naririnig mo ba ako? Hindi. Wala. Teka lang kuya, lalabas ako para marinig mo ko. Mabilis akong bumaba ng hagdan at dumiretso sa pintuan. Bubuksan ko na sana yon para makalabas, ngunit natigilan ako nang mapansing napakarami pala nitong lock. Isa-isa kong sinubukang alisin ang mga kandado sa itaas at ibabang bahagi ng pinto. Napakamot pa ako sa ulo sa pagtataka. At nang pipihitin ko na sana ang seradura ay may biglang humawak sa kamay ko. Bawal Lolo Bob? magbukas ng pinto sa gabi. Ay Diyos ko, nagulat naman po ako sa inyo. Bakit naman po? Kailangan ko pong kausapin si Kuya Nato. Wala pong signal dito sa loob ng bahay. I-text mo na lang siya kung mahina ang signal. Basta't wag na wag mong bubuksan ang pinto. Pero bakit naman po? May mga nilalang sa gabi na pwedeng pumasok sa bahay kapag binuksan mo ang pinto. Mas mabuting manatili ang nakasara. Ganun po. Paano naman po yung mga panggabi kong umuwi? Paano po sila makakapasok? May mga proteksyon na ang mga tao rito. Nilalayuan ng mga masasamang nilalang ang mga taong may proteksyon kaya makakapasok sila sa bahay gamit ang susi. Hindi nila kailangang kumatok o pagbuksan ng nasa loob. Pero ikaw, bago ka pa lang dito. Wala ka pang sapat na proteksyon. Kaya hindi ka pwedeng lumabas ng gabi. Naguguluhan po ako eh. Paano po ako magkakaroon ng proteksyon? Nabibili po ba yun? Hindi ako nagbibiro, Mara. Alam kong hindi ka panipaniwala pero ito ang katotohanan. Ano po ba kasing masamang nilalang ang nasa labas kapag gabi? Magnanakaw po ba? Mamamatay tao o baka multo? Hindi multo. Ano po? Bago pa man ako tuluyang sagutin ni Lolo Bob, isang malakas na sigaw ng bata ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Nataranta si Lolo Bob. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa bintana at saka binuksan ang kurtina. Sa pagtataka, sumunod na rin ako sa kanya at nakisilip sa bintana. Doon ay nakita ko ang isang matandang papasok sa isa pang bahay. Kumunot ang noo ko nang makita ang isang babae na may hawak na matalas na bagay. Medyo malayo yon mula sa bahay namin. Madilim din, kaya malabo para sa akin kung anong itsura niya. Ano pong nangyayari, Lolo Bob? Si Amelia yun. Mukhang may nagbukas na naman ng pinto. Si Amelia po, yung may-ari ng tindahan? Dito ka lang. Lalabas ako at tutulungan si Amelia. Pero Lo, akala ko po ba bawal lumabas? Wag na wag kang lalabas ng pinto, Mara. Kahit anong mangyari, kahit may kumatok pa at magpakilala na kakilala mo, wag na wag. Seryoso ang tono ni Lolo Bob, lalo na nang sa ibabaw ng bintana may kinapa siya mula ron. Isang mahaba at manipis na tila latigo o lubid yung kinuha niya. May hawakan yun sa dulo at may mga tinik na kung lalapat sa balat ng kahit na sino, siguradong masusugatan. Imbis na sa pintuan dumaan, binuksan niya ang bintana saka siya tumalon palabas. Pagkatapos, isinara niya ito at saka ako tinitigan sa mga mata at pinaalalahanan. Huwag na huwag kang lalabas ng pinto. Kahit na anong mangyari, huwag ka rin lalabas dito sa bintana. Wala ka pang proteksyon. Hindi mo kakayanin dito sa labas. Yon ang huling hinabilin niya sa akin bago tuluyang tumakbo patungo sa bahay kung saan nakita namin si Lola Amelia. Pilit ko siyang tinanaw. Pinanood ko kung paano siya unti-unting naglaho sa paningin ko habang unti-unti ring umuusbong ang kaba sa dibdib ko. Ano ba talagang nangyayari? Naiintindihan ko pa yung kung ano-anong pamahiin sa loob ng bahay at ng baryong ito. Pero yung ganito sa gabi? Parang hindi yata talaga kapanipaniwala. Nang dahil sa kaba at takot na nararamdaman ko, nagmamadali kong kinuha muli ang cellphone ko. Tinext ko si Kuya pero ang hirap isend ng text message kaya humanap ako ng lugar sa bahay na may signal pero ang hirap talagang sumagap. Ilang saglit pa na isend din yon nang makarating ako sa kusina. Doon ko na rin sinubukang tawagan si Kuya. Kuya, bakit hindi mo ako sinundo rito? Ay Diyos ko naman, alam mo ba kung ano nangyayari dito ha? Ano bang klaseng baryo to? Bakit? Ano bang nangyayari dyan? Bawal daw lumabas kapag gabi. Bawal din daw magbukas ng pinto. At baka raw may makapasok na masamang nilalang. Natural lang naman yun, Mara.
Nag-iingat lang siguro si Lolo Bob. Ano? Hindi normal ang mga nangyayari ngayon, kuya. At saka nasan ka ba? Pasensya ka na, bunso. Kasi kadarating lang nung pamilya ng matanda kaya kauwi ko lang sa bahay. Ayos ka lang naman dyan, di ba? Bukas ng umaga na lang kita susunduin. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako maayos? Na may nangyayari ng hindi maganda rito? Ano? Di kung ganun, pupuntahan na kita. Baka mapahama ka. May proteksyon ka ba sa baryong to tulad ng sinasabi ni Lolo Bob? Anong proteksyon? Kung wala, huwag ka nang pumunta. Bukas na lang ng umaga. Inis kong pinatay ang tawag at pagod na napaupo sa silya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napabuntong hininga habang nakatitig sa kawalan. Pilit inuunawa ang mga nangyayari. Sa loob lang ng isang araw, halo-halong emosyon na ang bumalot sa akin. Ito na yata yung pinakamahabang araw na naranasan ko sa buong buhay ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Dahil sa matinding pagod mula sa walang humpay na pag-iisip hanggang sa mahabang biyahe kanina, napapikit ako at tuluyang nakatulog sa upuan. Nagising na lang ako nang may marinig akong 2 beses na katok. Luminga ako sa paligid at hinanap kung saan yun nagmumula, pero hindi na umulit ang pagkatok. Kaya tumayo ako. Palabas na sana sa kusina nang may marinig akong nagsasalita. Yung pagkatok at boses, nang gagaling yun sa pinto palabas ng likod bahay. Kaya agad akong nagtungo doon. Ate? Ate, nandyan po ba kayo sa loob? Pwede niyo po ba akong papasukin? Ana, ikaw ba yan? Ate, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng tulong. Papasukin niyo po ako sa loob ng bahay niyo. Yung nanay ko po kasi. Sandali. Ano bang nangyari sa nanay mo? May pumasok po na halimaw sa bahay namin, ate. Tumakas lang po ako. Ate, tulungan mo po ako, please. Buksan niyo po ang pinto. Nataranta ako sa narinig ko kaya hindi na ako sumagot. Sa halip, hinawakan ko ang seradura ng pinto at akmang bubuksan ko na sana nang bigla kong maalala ang sinabi ni Lolo Bob na kahit na anong mangyari, wag na wag kong bubuksan yung pinto. Ate, pakiusap, papasukin mo na ako. Baka puntahan ako ng halimaw. Baka po napatay na ng halimaw ang nanay ko. Pero kasi, ang sabi ni Lolo Bob... Si Lolo Bob po, sinungaling siya, ate. Huwag po kayo maniniwala sa kanya. Anong sinasabi mong sinungaling? Ano po bang sinabi niya sa inyo? Na huwag buksan ng pinto kahit na may humingi ng tulong? Kung ganun, hayaan niyo lang ako mapatay ng halimaw. Hindi naman sa ganun, pero kasi baka... Ate, pakiusap, buksan niyo na. Naririnig niyo po ba yun? Papalapit na yung halimaw. Nagtatalo na ang isip at puso ko. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Buksan ang pinto para iligtas si Ana o sundin ang utos ni Lolo Bob na huwag magbukas ng pinto kahit na anong mangyari. Hanggang sa naisip ko, bigla yung ginawa niya kanina. Hindi ko pwedeng buksan ang pinto. Pero baka pwede sa bintana. Subukan mo na lang dumaan sa bintana. Sige ho, pagbuksan niyo na lang po ako bago pa dumating yung halimaw. Nagmamadaling hinawi ko ang bintana na nasa tabi ng pinto. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang sinusubukang buksan yung lock ng bintana. Pero bago ko pa man yun mabuksan... Ate, pakibilisan mo naman. Nang hilakbot ako nang bigla siyang lumitaw sa harap ng bintana. Ang kanyang mukha, hindi malaanghel tulad ng nakilala ko kanina. Nakakatakot ang itsura niya. May pula siyang mga mata at ang kanyang mukha ay kulubot at tila ba naaagnas. Maging ang kanyang buhok ay tila alambreng buhol-buhol. Gumapang ang matinding takot sa buong katawan ko at imbis na ituloy ang pagbubukas nun, napaupo ako sa sahig. Ate, buksan mo ng bintana. Pagbuksan mo na kasi ako, ate. Bakit? Ate, ano ba? Bakit ganyan yung itsura Buksan mo? mo na to. Kakainin na ako ng halimaw. Patuloy niyang kinalabog ang bintana. Kitang-kita ko kung paano niya pilit na binubuksan ito.
Halos dumugo na ang maliit niyang mga kamay sa sobrang inis hanggang sa bigla na lang siyang tumigil. Suminghot-singhot siya sa paligid bago sumulyap sa akin gamit ang nanlilisik niyang mga mata. Babalikan kita, ate. Ikaw ang gusto ko. Pagkatapos nun, sa isang iglap, bigla siyang nawala. Dali-dali akong bumangon mula sa pagkakaupo ko sa sahig saka tinungo ang bintana. At nang isasara ko na sana ang kurtina, nakita ko si Ana. Tumatakbo siya patungo sa kagubatan. Hindi siya normal. Yon ang sigurado ko. At kung binuksan ko nga talaga yung pinto o bintana, malamang na nabiktima niya na ako. Pagkasara ko ng kurtina, dali-dali akong lumabas sa kusina hanggang sa makarating ako sa bintana kung saan dumaan si Lolo Bob. Lagpas 3:00 na ng madaling araw at hindi pa rin siya bumabalik. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Ilang saglit pa natanaw ko na ang isang bulto ng lalaking papalapit sa direksyon ng bintana. Nakita ko si Lolo Bob na papalapit. Hawak pa rin yung malalatigong dinala niya kanina. Pero ang kaibahan lang, may pahid yon ng tila dugo. Halatang pagod na pagod siya nang huminto sa harap ng bintana, kaharap ko. Huwag mo nang bubuksan ang bintana o ang pinto para papasukin ako. Kila Amelia na ako tutuloy. Pagsikat ng araw, pupunta kami rito at ipapaliwanag sa iyo ang nangyari ngayong gabi. Pasensya ka na at naranasan mo ito sa unang gabi mo rito sa aming baryo. Lolo Bob, may halimo po sa labas. Nakita ko po, baka mapano po kayo. Kaya nga mas mabuting wag na wag kang magbubukas ng pinto o bintana dahil hindi mo alam kung anong naghihintay sa oras na buksan mo yan. Sinunod ko na lamang si Lolo Bob kahit na ang totoo, gusto ko siyang papasukin para siguruhing ligtas siya. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog sa sitwasyon kong yon. Siguro dala na rin ng pagod. Kinailangan ng katawan ko ng maayos na pahinga. Nagising na lang ako nang may tumamang liwanag sa mukha ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Kuya Nato na hinahawi ang kurtina ng bintana ko. Kuya? Gising ka na pala. Halika na. Bumangon ka na dyan at may dala akong almusal na niluto ng ate Sasha mo. Kadarating mo lang. Kani-kanina pa pero kinausap ko pa si Lolo Bob eh. Si Lolo Bob, nasa na siya? Ayos lang ba siya? Nasa baba siya kasama yung kaibigan niyang si Lola Amelia. Kuya, bakit kasi sa dinami-rami ng baryo, dito mo naisipang bumili ng bahay at lupa? Alam mo bang muntik na akong mapahamak? Yung mukhang inosenteng batang nakilala ko lang kahapon. Bigla na lang naging halimaw pagdating ng gabi. Bunso, alam kong marami kang tanong sa akin pero hayaan mo. Ipapaliwanag ko rin sa iyo ang lahat. Bumangon ka na muna at kumain ng almusal oh. Dahil sa gutom, sumunod ako kay Kuya Nato. Iba kasi ang pakiramdam ko kapag nakakain na kesa yung walang laman ng tiyan. Baka maapektuhan ang magiging desisyon ko kung gutom ako. Pagbaba namin sa kusina, naabutan namin sina Lola Amelia at Lolo Bob. Halatang may pinag-uusapan sila. Pero nang makita nila kami, kaagad nilang itinuon ang atensyon sa amin. Magandang umaga, Mara. Nagkita tayo ulit. Magandang umaga rin ho, Lola Amelia. Siya ka pala, Nato. Masarap ang luto ng asawa mo ha. Nabusog kami ni Bob. Mabuti naman po't nagustuhan nyo. Mara, maupo ko na dyan at paghahanda kita ng pagkain. Ang mabuti pa, lalabas na muna kami at iintayin kayong matapos sa pagkain. Maraming salamat sa masarap na almusal na to ha. Dito na muna kami sa sala. Pagkalabas ni na Lola Amelia at Lolo Bob, nagsimula na akong kumain. Habang si Kuya Nato, tahimik lang na naghintay sa akin. Alam ko na kahit tahimik siya, tumatakbo naman ang isip niya sa kung paano niya ipapaliwanag sa akin ang lahat ng mga nagawa niya. Kaya hinayaan ko siya. Nagpatuloy ako sa pagkain hanggang sa tuluyan akong matapos. Inilapag ko ang tasa ng kape sa ibabaw ng lamesa bago naupo sa harap ni Kuya Nato. Kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha. Pero sa huli, bumuntong hininga siya at saka nagsimulang magsalita. Bunso, sorry talaga sa nagawa ko ha. Walang kapatawaran ng paggamit ko sa pera mo. Kuya, pwede bang ipaliwanag mo na sa akin ang lahat kaysa paulit-ulit kang humihingi ng pasensya sa akin? Kasi hindi kita maintindihan kung ganyan ka. Ganito kasi ang nangyari. May nalaman akong negosyo na mabilis daw ang balik ng kita.
Bibili ka ng produkto sa kanila para pwede mong ibenta. Pero may mas madaling paraan para mas malaki ang kikitain. Kailangan daw na mag-recruit ako ng mga tao. Bawat recruit may makukuha akong komisyon. At yung nirecruit ko, magkakaroon din ako ng komisyon doon. Nung una ayos naman eh. Maayos ang kita ko. Malaki ang kinikita ko sa pagre-recruit at pagbebenta ng mga produkto nila. Pero kalaunan, unti-unting nagkaproblema. Kakaunti na lang ang nabebenta naming produkto. Mas gusto nilang mag-recruit kasi mas malaki ang pasok ng kita pero hindi naman palagi nagkakaroon ng recruit. Nalugi ang negosyo at itinakas ng CEO ang pera ng mga na-recruit ko. Kaya kinailangan ko silang bayaran lahat. Kuya, bakit hindi ka man lang muna nagsabi sa akin bago mo pinasok yung networking na yan? Ang dami kong mga kaibigan na naloko din ng networking na yan. Ay, nakakainis. Natatangahan pa naman ako sa kanila dahil naniwala sila sa easy money. Napangako ng networking na yan. Pero mismong kuya ko pala, naloko rin. At saka bakit ikaw pa yung nagbabayad ng pera ng mga na-scam? Hindi naman ikaw yung nang-scam ah. Ako kasi ang ipapupulis nila. Marami akong na-recruit kaya inisip nilang ako may pakana. Kaya wala na akong choice. Para hindi nila ako ipakulong, kailangan bayaran ko silang lahat. Ay, Diyos ko, kuya. Kahit ikaw, inaloko rin naman, pero bakit ganito? Parang kasalanan mo patuloy. Kasalanan ko rin naman talaga eh. Kasalanan ko kasi madali akong maloko. O, totoo naman ang bilis mong mauto. Ganyan ka pa naman doon pa, kuya, kapag nga inuuto kita, naniniwala ka naman. Oo nga. Sorry talaga, bunso ah. Hayaan mo at babawi ako sa'yo. Nag-aasikaso na ako ng mga papeles ko para makapagtrabaho na rin ako sa Amerika. May nag-alok na sa akin ng trabaho doon. In demand sila kaya mas mabilis ako makakapunta. Baka mamaya, scam na naman yan ha. Hindi na to scam, bunso. Magtiwala ka sa akin. Sa lahat ba naman ng mga pagkakamali ko, magpapaskam ba ulit ako? Paano ka naman makakabawi sa akin kung sakali, Aber? Babayaran ko ang mga nagastos kong pera mo. Promise ko yan. Hindi na ako kumibo sa sinabi niya. May parte kasi sa akin na gusto kong bayaran niya ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Pero sa kabilang banda, naawa ko na ganun pala ang pinagdaanan niya. Naloko siya sa isang negosyo na akala niyang magpapayaman sa kanya. At ang masakla pa, pinagbabayaran niya ang bagay na hindi naman siya ang may kagagawan. Oo, at nagastos niya ang pera ko, pero mas mabuti na siguro yon kesa masiraan siya ng bait o makulong at mawalan ng ama ang mga pamangkin ko. Nang makapag-usap na kami ni Kuya Nato, minabuti naming sundan na sina Lola Amelia at Lolo Bob sa may sala. Pasensya na ho at pinaghintay po yata namin kayo ng matagal. Hindi, ayos lang. Alam kong kailangan nyo rin talagang mag-usap. Siya nga pala, Mara, pagkatapos ng mga nangyari kagabi, gusto mo pa rin bang ipagpatuloy ang paninirahan dito sa San Vicente? Ano po ba talagang nangyari? Bakit may halimaw na sinasabi itong si Mara? Pasensya ka na, Nato ha. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa iyo tungkol sa baryong ito. Binili mo kasi agad sa may-ari ang bahay nang hindi mo man lang inaalam ang kwento ng kinatatayuan nito eh. Ang totoo po kasi, Lolo Bob, ito ang napili kong lupa at bahay dahil mura. Kaya po ba mura dahil sa mga halimaw na sinasabi ni Mara? Oo, ganun na nga. Pero hindi sila basta halimaw. Baka aswang sila. At bukod doon, napabalot ng misteryo ang baryong ito. Maraming mga pamahiin na dapat sundin. Kaya hindi basta-basta dapat tumira sa lugar na ito. Saan po ba kasi nanggagaling yung mga aswang? Dati, mga pamahiin lang naman ang meron sa baryong ito. Masayang pamumuhay ng mga tao basta't ang bawat isa ay rumirespeto sa mga paniniwala ng baryo. Pero nitong nakaraang 5 taon, nagsimulang pamugaran ng mga aswang ang baryo namin. Paisa-isa silang sumasalakay sa gabi hanggang sa matuklasan namin ang presensya nila. Ilang albularyo na ang nakausap namin tungkol dito. Pero tanging mga anting-anting lang at proteksyon ang kaya nilang ibigay sa amin. Ang sabi ng mga nakakausap naming albularyo, kailangan daw ng manunugis ng aswang. Kaya lang, wala kaming kilalang manunugis. Ano po bang ginagawa ng mga manunugis ng aswang? Hinuhuli at pinapatay nila ang mga aswang. Kaya niyo naman pong pumatay ng aswang eh.
Tulad ng ginawa niyo kagabi. Oo naman, kaya namin. Pero hindi sila nauubos. Kung may mapapatay kami, maililitaw ulit na panibago. Isa pa, sa umaga, nakikisalamuha sila sa amin na para bang mga tunay na tao. Pare-parehas lang ang anyo nila. Mapupulang mga mata, lukot na mga muka at balat, pahahabang dila at mga kuko. Kaya hindi namin malaman kung sino sila. Ang tanging kaya lang namin gawin ay ang isara ang pinto sa gabi at wag na wag bubuksan. Dahil kadalasan, nakaabang sila sa bawat pinto. Hindi po ba may panlaban sa mga aswang tulad ng bawang at asin? Oo, panlaban gayon. Bakit mo na itanong? Kung nakaabang po sila sa mga pinto tuwing gabi, bakit hindi po tayo magtanim ng bawang sa palibot ng bawat bahay? Oo nga, pati kalamansi o kaya luya. Ang sabi, mabisa rin daw na pangtaboy ng aswang ang mga yun. Pwede rin po yung maging paraan para malaman natin kung sino ang aswang. Kasi kung sino man ang hindi kayang magtanim ng bawang, kalamansi at luya, malamang siya yung aswang. Nagkatinginan sila Lola Bob at Lola Amelia. Tila ba sa wakas nakarinig na rin sila ng pag-asa na may pwede pang solusyon sa kanilang napakalaking problema. Hindi ko inaasahan na susundin nila kaagad ang suhestyon namin ni Kuya Nato. Noong araw ding yon, nagtanim na kami ng mga bawang, kalamansi at luya sa palibot ng bahay. Ganon din ang ginawa ni na Lolo Bob at Lola Amelia. Kinausap nila yung mga taong alam nilang hindi nagiging aswang sa gabi at sinabihan ng tungkol sa plano namin. Paggabi na nang matapos kami, nagtipon kaming 4 sa bahay namin para muling pag-usapan ang tungkol sa iba pang plano. Yung batang nagngangalang Ana, nakatira daw po sila sa 10 minuto ang layo rito sa bahay namin. Alam kong aswang siya. Muntik niya na akong gawing biktima kagabi. Si Ana. Oo, tama ka. Aswang nga siya. Mailap ang batang yon. Hindi siya madaling hulihin. Ginagamit niya kasi ang pagiging bata at ang pagkukunwaring biktima lalo na sa mga taong kagaya mo. Yung mga bagong salta. Mukha pa naman siyang mabait. Mabuti na lang talaga at mas nanaig sa akin na sumunod sa sinabi mo, Lolo Bob. Kasi kung hindi, ewan ko na lang talaga kung buhay pa ako ngayon. Isa siya sa mga dapat mong iwasan dahil marami na siyang nabiktima. Dapat na lang po ba talagang iwasan sila? Anong ibig mo sabihin? Ibig ko pong sabihin, mas mabuti pang bago pa nila tayong mapatay, tayo nang gagawa nun. Di ba ang sabi niyo po, kailangan niyo ng manunugis para mapatay ang mga aswang. Ano kaya kung tayo na lang maging manunugis? Abay, loka-loka ka bata ka. Hindi natin kayang gawin yun, ano? Muntik na kaming mamatay ni Bob kagabi dahil yung aswang na umatake sa mag-inang katapat nitong bahay mo masyadong mabilis kumilos. Napakabilis nun. Tumatalon, tumatakbo at lumilipad na parang hindi nakikita. Ay, Diyos ko, mabuti na nga lang at may mga proteksyon kami na nagmula sa albularyo eh. Paano po ba gumagana yung proteksyon ninyo? Nagiging parang bakal ang katawan namin kapag suot namin itong anting-anting. Hindi nila kami masusugatan. E di gamitin ho natin ang anting-anting sa tama. Hindi lang proteksyon, kundi panlaban na rin. Matapos naming mag-usap tungkol sa dapat naming gawin, umuwi na si Lola Amelia at Lolo Bob sa kani-kanilang bahay. Sinabihan ko nga silang huwag nang umalis dahil padilim na, pero hindi raw kaya ni Lola Amelia ang matulog sa bahay ng iba. Naiwan kami ni Kuya Nato sa bahay. Isa-isa naming isinara ang mga pinto at bintana tulad ng habilin ni Lolo Bob bago siya umalis. Hindi raw pwedeng may makaligtaan kami kahit isang bintana dahil baka raw makapasok ang aswang. Sigurado ka bang gusto mong gawin to, Mara? Pwede namang umuwi na lang tayo sa bahay natin at hayaan na itong bahay na to. Maliit man ang tirahan natin doon, wala namang mga kababalaghang ganito. Sus, ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nasa ganitong sitwasyon tayo eh. Ang dali mo kasing muauto. Pati bahay na too good to be true ang presyo, pinatos mo. Ayaw nga no. Pasensya ka na, bunso ha. Pero baka pwedeng ibenta na lang natin ulit ito sa iba. Sa tingin mo? Gusto ko ang bahay na to, kuya. Lahat kasi ng gusto ko nasa iisang bahay na lang. Nandito, kung mawawala ang mga aswang, magiging perpekto na to para sa pamilya natin. Kaya nga eh. Sobrang ganda pa naman. Parang mansyon ano? Oo, kaya subukan nating paalisin yung mga bagay na nagpapapangit sa bahay na to. At yung mga aswang na yan.
Sa tingin mo ba talaga mapapaalis natin ng tuluyan yung mga aswang? Bakit naman hindi? Wala, naisip ko lang. Mas mabuti siguro kung makipag-usap muna tayo sa albularyo para makahingi na rin tayo ng proteksyon na meron sila Lolo Bob. Tama. Bukas na bukas din po ba, kuya? Oo, bukas na bukas rin. O siya, dito na ako sa kabilang kwarto ha. Kung may kailangan ka, kumato ka lang. Pagkalabas ni Kuya Nato sa kwarto ko, hindi ako agad nakatulog. Naisip ko ang lahat ng mga isinakripisyo ko para lang magkaroon ng sariling bahay. Yung mga pagkakataong gusto kong kumain sa isang mamahaling restaurant, yung mga araw na gusto kong humigop ng mainit o malamig na mamahaling kape, o kaya yung mga araw ng sahod ko at ang sarap mag-shopping para mamili ng bagong mga damit, sapatos at bag. Pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi may bahay akong pinapatayo. Kaya hindi ko basta-bastang isusuko ang bahay na ito. Hindi ang mga aswang ang pipigil sa akin para tirhan ang bahay na pinapangarap ko. Sa labis na pag-iisip, tuluyan akong nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ko, nagising ako sa mahihinang pagkatok. Hindi ako sigurado kung sa pinto ko ba yon o sa bintana naggagaling. Basta't nahirapan akong makabalik muli sa tulog dahil paulit-ulit. Para bang gusto talaga akong bulabugin. Kaya bumangon ako at agad na nakita ang bulto ng tao sa bintana ko. Yun yung kumakatok. Ate, hindi mo pa rin ba ako papapasukin sa bahay mo? Hindi ka makakapasok dito kahit kailan! Alam mo ate, may paraan ako para makapasok sa bahay mo. Anong ibig mong sabihin? Ate, kasama mong kuya mo, di ba? Paano mo nalaman? Siyempre, naaamoy ko siya. Magkapareho kayo ng laman at dugo. Parehong malulusog. Katulad ng kung gaano ko kagustong kainin ka nung unang beses kitang nakita, ganun ko rin kagustong kainin siya ngayon. Naglalaway na nga po ako ate. Hindi ba talaga pwedeng papasukin mo na ako? Umalis ka na! Wala ka mapapala dito! Bukas ang bintana ng kwarto ng kuya mo. Nakalimutan niyang isara. Kung ayaw mo akong papasukin sa kwarto mo, di sa kwarto niya na lang ako papasok. Hindi pwede! Sa labis na pagkataranta nang marinig ko ang sinabi ni Ana, dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni Kuya. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ana na nakadungaw sa bintana habang si Kuya ay mahimbing ang tulog. Bago pa man siya makapasok, kaagad kong dinampot ang lampshade sa ibabaw ng side table at saka yun itinutok sa kanya. Nakangisi siya sa akin. Ang kanyang mukha ay normal na bata lang, ni hindi mo mapagkakamalang aswang. Subukan mong pumasok at talagang ipupukpok ko sa'yo to! Ate, ang brutal mo naman. Kaya mo ba akong saktan? Kaya mo bang saktan ng isang batang kagaya ko? Wala akong pakialam! Umalis ka na! Lumayas ka na sa pamamahay ko! Hindi. Papasok ako, ate. Kailangan kong pumasok. Sabihin mo pumasok ako. Dali! Hindi ka papasok! Bakit hindi mo ako pagbantaan? Sabihin mo. Sige, subukan mong pumasok. Simple lang, ate. Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi siya makakapasok, Mara. Pukpukin mo na siya. Makakapasok ako. Papasukin niyo ako. Walang pag-aalinlangang pinukpok ko sa kanya ang lampshade at kaagad siyang nahulog mula sa bintana. Dali-dali rin namang lumapit si Kuya Nato at inilak ang bintana, saka isinara ang kurtina. Ano yun, Mara? Paano nakabukas ang bintana ko? Naaalala kong... Nakababa lang siguro ang kurtina pero hindi nakasara ang bintana. Ay, Diyos ko. Akala ko makakapasok na siya at pakakain ka niya. Pero teka, hindi siya pumapasok, kuya, kahit bukas ang bintana. Ibig sabihin, may nagtitrigger sa kanila na pumasok sa bahay. Yung pilit niyang pinapasabi sa'yo. Ay kuya, alam ko na. Kahit hindi natin sila lalabanan ng pisikal, kung tayo mismo ang hindi magpapapasok sa kanila, hindi nila tayong kayang makain. Hindi natin sila hahayaang magkaroon ng pagkain.
Ang dahilan kung bakit sila nananatili rito ay nabubusog at nabubuhay sila ng baryo. Kaya ang paraan lang ay Gugutumin natin sila. Noong gabing yon ay nabuo ang plano namin ni Kuya Nato. Nang sumikat ang araw, kaagad kaming lumabas para puntahan ang bahay ni Lolo Bob para sabihin sa kanya ang natuklasan namin. Akala ko nakakapasok sila basta-basta. Hindi ko alam na may ganun pala. Kakaiba. Nagulat nga rin po kami, Lolo Bob. Talagang bukas ang bintana ng kwarto ni Kuya. Nasa harapan ko na si Ana at pinipilit niya akong sabihin kung pumasok siya. Kaya pala kapag binuksan ang pinto at nakaabang na sila sa pinto, hindi ka agad sila pumapasok. Nakikipag-usap pa sila at nagmamakaawa. Nagkukunwaring sugatan o kaya hinahabol ng aswang. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat. Kailangan nating puntahan si Amelia. Kailangan ipaalam natin to sa kanya. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Amelia, teka, ba't parang problemado ka? Oo nga. May malaking problema ako. Parang hindi ko gusto ang tono mo. May hindi ako nasabi sa'yo nung gabing yun, Bob. Bago ko makarating sa bahay ko nung maghiwalay na tayo ng landas, may nakasalubong akong aswang. Yung aswang na yon, hindi niya ako tinangkang kainin. Sa halip, hinaklit niya ang anting-anting sa leeg ko at bigla na lang akong dawalan ng malay. Eh anong problema? Buhay ka pa naman, di ba? At saka matatanggal ba talaga niya ang anting-anting? Natanggal niya. Hindi ko alam kung paano. Pinagsawalang bahala ko na nga lang yun eh. Pero kagabi, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Pakiramdam ko, nag-init ang balat ko pagkatapos nakaramdam ako ng pangagasim ng sikmura at matinding gutom. Anong nangyari kung ganon? Hindi ko alam, Bob. Basta't pagkagising ko, naubos ang lahat ng mga alaga kong bibe. Aswang na rin ako. Kagaya na rin nila ako, Bob. Shh! Amelia, hindi natin sigurado kung talagang aswang ka na nga rin katulad nila. Sigurado ako, Bob. Yung bibig at mga kamay ko punong-puno ng dugo. Pero may naaalala ka bang nagawa mo yon? Wala naman, di ba? Ibig sabihin lang, may posibilidad na nilinlang ka lang ng aswang. Ang anting-anting mo, wala na ba talaga? Wala na. Tingnan mo, hindi ko nasuot. Gagawa po tayo ng paraan para malaman natin. Ano yon, Mara? Sabihin mo kung anong tingin mong pwede nating gawin. Gagawin ko ang lahat, huwag ka lang maging aswang, Amelia. Lolo Bob, Lola Amelia, kumalma na po muna kayo. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung pareho kayong natataranta. Parehong napahagulgol ng iyak sina Lolo Bob at Lola Amelia. Doon ko lang nalaman na magkaibigan na pala sila mula pa nung mga bata pa sila. At sa loob ng 5 taong pananatili dito sa baryo habang may banta ng mga aswang, silang dalawa na lang ang natira. Ang mga kaibigan nila noon ay pare-pareho nang namatay. Kung hindi dahil sa katandaan at sakit, namatay sila dahil nakain ng aswang. Ilang minuto rin silang wala sa wisyo. At nang mahimasmasa na sila pareho, saka ko naisip na sabihin sa kanila ang naisip kong plano. Lola Amelia, may naisip po akong paraan para malaman natin kung aswang na po ba talaga kayo o hindi. Pero handa na po ba kayo? Lalo ka na, Lolo Bob. Kahit ano pa yan, basta matuklasan lang natin ang katotohanan. Pero paano po kung aswang na talaga si Lola Amelia? Anong gagawin natin? Patayin niyo na agad ako. Kung aswang na lang din naman ako, edi mamatay na lang. Hindi ko kayang mabuhay na naghahanap ng dugo at laman ng tao. Hindi, maniwala ka sa akin, Amelia, hindi ka aswang. Mara, ipaliwanag mo na sa amin ang mga dapat gawin para mapaghandaan natin. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Kaagad na kaming naghanda. Gusto sana ni Lola Amelia na sa bahay niya gawin ang pinaplano namin pero nagpumilit si Lolo Bob na sa bahay na lang niya. Kaya doon kami naghanda. Naghanda kami ng mga pangontra sa aswang katulad na lang ng bawang, asin, itak at yung ginamit ni Lolo Bob noong nakaraan, yung buntot pagi daw. Mag-aalas 6 na ng gabi nang nakahanda na ang lahat. Isinasara na lang namin ang mga bintana at pinto. Pero pakiramdam ko may kakaiba. Parang may mangyayaring hindi maganda. Oh,
Anong ginagawa mo? Bakit binabasa mo yung asin? Anong gagawin mo dyan? Ipapahid ko sa balat ko, kuya. Ikaw rin, magpahid ka rin ito. Pero bakit? Makati sa balat yung ginagawa mo. Makatis sa balat pero baka ito ang magsasalba sa atin kung sakali mang may mangyaring kapahamakan. Iba ang kutob ko, kuya eh. Anong kutob? Hindi ko masabi kaya mas mabuting maging handa. Magpahid ka na lang nitong asin sa balat mo. Hindi kasi tayo nakapunta sa albularyo para makahingi ng pangontra. Kaya ito na lang. Oo nga no. Sige na, pati yung mukha mo lagyan mo. Kahit halatang nag-aalangan, sinunod pa rin ako ni Kuya Nato. Pinahira namin ng tinunaw na asin ang aming buong katawan, saka naglagay ng maraming bawang sa bulsa ng mga suot namin. Nang matapos ang lahat, saka pa lang kami nagtungo sa kinaroroonan ni na Lola Amelia at Lolo Bob. Nakatali si Lola Amelia sa isang upuang kahoy na napapalibutan ng asin. Si Lolo Bob ang gumawa nun. Siya ang nagtali at naglagay ng asin. Ayon na rin sa kagustuhan mismo ni Lola Amelia. Tuluyan ng kinain ng dilim ang liwanag. Dapat sa mga oras na to, magiging aswang na si Amelia. Pero tignan nyo, ayos pa siya. Baka naman hindi talaga siya aswang. Hindi po, Lolo Bob. Kaya po nilang magbago-bago ng anyo. Kasi si Ana, normal na mukha ang ginagamit niya sa akin kagabi. Hindi siya mukhang aswang. Lola Amelia, ano po bang nararamdaman nyo ngayon? Wala naman akong nararamdamang kakaiba eh. Ayos naman ako. Kita nyo na, kasi kung aswang na talaga siya, edi sana makakaramdam siya ng gutom ngayong gabi na at malapit tayo sa kanya. Kailangan makaramdam siya ng gutom. Ay, teka, nandiyan na po ba ang kutsilyo niyo? Oo, bakit? Anong gagawin mo? Huwag mong sasaktan si Amelia, ha? Hindi ko po siya sasaktan. Kaya sige na po, pahiram na po ako ng kutsilyo niyo. Eto, pero ano ba talagang gagawin mo? Mara, bakit mo hiniwa ang kamay mo? Para malaman natin kung masasabik ba siya sa dugo. Lola Bob, ayos lang po ba kayo? Lumayo ka sa akin. Ano ho? Sinabi ko lang, lumayo ka sa akin. Lahat kami ay nagulantang nang bigla na lang magbago ang itsura ni Lolo Bob. Katulad ng itsura ni Ana noong nagpakita siya sa akin na aswang ang itsura niya. Kulubot din ang mukha niya at may namumulang mga mata. Hindi na ako nagkaroon ng oras para makalayo sa kanya. Bigla na lang niya akong sinunggaban. Sa pilitan niyang hinahatak ang kamay kong nasugatan at pilit sinusubukang kagatin. Nang hindi niya ako makagat, inilabas niya naman ang kanyang dila at sinubukang abutin ang sugatan kong palad. Pero nang mailapat niya ang kanyang dila, napaatras siya. Umusok kasi yon at tila ba nasunog. Dahil sa labis na pagkataranta, naatrasan niya si Lola Amelia. At nasira ang pabilog na asin na siya rin mismo ang naglagay. Doon lang namin nalaman na hindi pala asin yung ibinudbud niya. Mabuti na lang at alerto si Kuya Nato. Nagawa niyang hatakin ang upuan ni Lola Amelia palayo kay Lolo Bob. Diyos ko po, Bob! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ikaw ang naging aswang? Hindi ko ginusto ito, Amelia. Nung gabing yon, ipinasa sa akin ng aswang na napatay ko ang sisiw niya. Sinubukan kong iluwa pero wala na akong nagawa nang maramdaman ko na ang matinding pagkasabik sa pagkain ng laman ng tao. Ikaw ang una kong nakita nun. Binala kitang kainin. Naalis ko ang pangontra sa leeg mo kahit na nasugatan ako. Pero nagtatalo pa ang isip ko. Kaya hindi kita nasaktan. Pero kagabi, hindi ko na napigilan. Pinuntahan kita at binala ko ulit na kainin ka. Pero mahal kita, Amelia. Hindi ko talaga kaya. Hinimatay ka dahil sa pinainom kong gamot sa'yo. Pero imbis na ikaw ang kainin ko, yung mga bibi mo ang napagkadiskitahan ko. Amelia, alam ko, hindi ko ito gusto. Tulungan ninyo siya. Pakiusap, Mara, Nato. Huwag niyo siyang papatayin. Tulungan niyo siyang maging tao ulit. Pero Lola Amelia, hindi po namin kayang gawin yun. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Tumubi kayo. Lalabas ako. Nag-angat ng tingin si Lolo Bob sa amin. Kitang-kita ang matinding pagpipigil niya sa kanyang sarili. At nang hindi na niya kinaya, bigla siyang tumakbo patungo sa pintuan. Dahil doon kaagad kong dinampot ang buntot pagi habang si Kuya Nato naman ay itinago si Lola Amelia sa likod namin bago dumampot ng itak. Handa na kami sa anumang binabalak ni Lolo Bob.
Nang buksan niya ang pinto, nakita naming maraming aswang ang nakaabang doon. Lahat sila ay nakikiusap na papasukin sila. Mga nagmamakaawa, sabik na sabik makakain ng laman ng tao. Ilang minuto ring ganon, nakaharap lang si Lolo Bob sa mga aswang hanggang sa ikinabigla namin ang sumunod niyang ginawa. Sinugod niya ang mga ito bago tuluyang isinara ang pinto. Hindi, Bob! Hindi! Hindi mo dapat ginawa! Oh, Diyos ko! Kaya pa siyang pagalingin ng albularyo. Sigurado ako, Mara. Nato, tulungan ninyo siya. Parang awa niyo na. Lola Amelia, wala na po tayong magagawa. Ayun na po ang kapalaran ni Lolo Bob. Kung lalabas po kami para tulungan siya, imposibleng makaligtas kami sa dami ng mga aswang na nasa labas. Kung ganun, pakawalan ninyo ako. Ako ang palabasin ninyo. Lalabas ako para iligtas siya. Parang awa niyo na. Lola Amelia, huminahon po Hindi kayo. ito pwede. Siya talagang natitira sa akin. Mami, Diyos ko po. Bakit mo ito ginawa para sa amin? Lola Amelia, ay Diyos ko. Hinimatay si Lola Amelia sa labis na pag-iyak. Kaagad namin siyang pinaypayan saka inalis sa pagkakatali sa upuan. Pagkatapos ay dinala namin siya sa bangko saka inihiga. Maayos naman ang paghinga niya at walang kahit na anong sugat kaya hinintay na lang namin siyang magising. Kuya, ano nang gagawin natin? Mukhang napakarami na ng aswang sa baryong to, Mara. Wala na tayong magagawa kundi ang iwan na to. Makakapagtayo pa naman tayo ng bahay. Mahaba pang magiging buhay natin kung aalis tayo sa baryong to. Tama ka, kuya. Nakakapanghinayang nga, pero kung dito lang din matatapos ang buhay natin, hindi ako papayag. Siguro kailangan ko ng pakawalan ng buhay. Pasensya ka na, Bunso. Pasensya ka na't kinailangan mong maranasan to. Ramdam ko ang matinding pagsisisi sa bawat salitang binitiwan ni Kuya Nato. Pero wala naman na kaming magagawa. Nangyari na ang nangyari at hindi na namin maibabalik pa. Ang tanging magagawa na lang namin sa ngayon ay ang magpatuloy sa buhay at gumawa ng paraan para mabawi ang lahat ng mga nawala sa amin. Hinintay naming magising si Lola Amelia pero dahil sa tagal niyang magising, unti-unti akong hinila ng antok at tuluyan akong nakatulog. Pagkagising ko, naabutan kong gising na si Kuya. Pero si Lola Amelia, wala na. Kuya! Kuya, gising! Si Lola Amelia, nasan siya? Hala, nasa na siya? Tara na't hanapin natin siya sa buong bahay. Pero teka, umaga na, Mara. Oo nga, ang ibig sabihin lang nito, wala na ang mga aswang. Pero nasan si Lola Amelia? Bunso, tignan mo, may sulat. Nilingon ko si Kuya Nato at nakita ko ang tinutukoy niyang sulat. Nakalapag yon sa ibabaw ng lamesa na pinatungan ng baso para hindi liparin. Agad niya yung kinuha pagkatapos ay sinimulang basahin. Mara, Nato, alam ko na gustong-gusto niyong manirahan sa baryong ito. Pero sa tingin ko, hindi na maaari pa. Tuwing umaga kung saan tirik na tirik ang araw, natutulog ang mga aswang. Nagsisimula lang silang lumabas ng hapon kung kailan papalubog na ang araw. Sigurado ko na sa oras na magising kayo, sinusunog ko na ang mga bahay na may mga aswang. Yung mga may pulang marka sa mapang ibinigay ko sa iyo, Mara. Hindi ko susunugin ang bahay niyo. Pero alam kong hindi na kayo mananatili pa sa ganitong klaseng baryo. Masaya akong nakilala kayo. Kayo ang nagpamulat sa akin ng dapat at tamang gawin sa loob ng 5 taong pagtitiis sa baryong ito. Mag-iingat kayo. Nagkatinginan kami ni Kuya Nato matapos naming basahin ang buong sulat ni Lola Amelia. Doon lang kami tuluyang natauhan sa binabalak niya. Sa pagkataranta, dali-dali kaming lumabas ng bahay at sinalubong kami ng nagliliyab na mga kabahayan. Umiigik sa hangin ang nakakaawang palahaw ng mga aswang, ngunit sa kabila ng kanilang pag-iyak, mas nangingibabaw ang sakit ng pagkawala ng mga inosenteng taong payapang namumuhay sa baryong ito noon. Mga taong kinain nila dahil sa kanilang kasakiman sa laman ng tao.
Yun ang huling pangyayaring nasaksihan namin sa Barrio Vicente bago kami tuluyang lumisan. 5 taon ang matuling lumipas at nagawa naming bilhin ang lupang kinatitirikan ng bahay na kinamulatan namin. Pinagiba namin ang maliit na barong-barong at doon na nagpatayo ng dream house na pinangarap naming buong pamilya. Ang saya! Ang ganda ng kwarto ko, kuya! Ang galing ni Ate Sasha na sunod niya ang lahat ng gusto ko. Kaya ang swerte-swerte mo talaga sa kanya, kuya eh. Sinabi mo pa. Mas magaling talaga siya sa pagdedesisyon at paghawak ng pera. Mabuti na lang at nakaraos na rin tayo sa lahat. Matagal na sana tayong merong ganito kung hindi lang kulo-kulo eh. Kuya, naka-move on ng lahat sa nangyari. Hindi ka pa rin ba nagmo-move on? Hindi ko lang kasi talaga maiwasang maalala minsan. Hayaan mo na yun, kuya. Ang importante, nakabawi na tayo ngayon at buhay na buhay pa tayo. Kamusta na kaya ang Barrio Vicente? Kung hindi man nasunog ni Lola Amelia ang lahat ng bahay ng mga aswang, sana namatay pa rin sila. Namatay sa gutom. Hindi namin sigurado kung ano na ang totoong nangyari sa Vicente pagkatapos naming umalis noong araw na yon. Pero ang bali-balita, naging ghost town na at iniiwasan ng mga tao na daanan dahil delikado raw. Pagkaalis namin doon, nalaman naming marami pala talagang kababalaghan sa Vicente bago pa man yung mga aswang. Marami daw kasing kakaibang pangyayari ang nasaksihan ng baryo at bawat bahay nito. Ano't ano pa man, mas maigi na sigurong naging ghost town ng isang baryo kesa pamugaran ng mga aswang. Dahil para sa akin, hindi naman nakakapanakit ang mga multo. Mga espiritu lang sila na hindi matahimik. Kung minsan, nagbibigay babala pa nga sila sa atin. Hindi kagaya ng mga aswang na ang palaging dala ay kamatayan. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Miss Anne. Sana po ay kinaaliwan ng mga listener ang aming kwento. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.